Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambat ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Sama-sama, sa bandang huli basta taas ang kita. Laban na ang ating pamayanan, tiyak na ulat ang ating bayan. Naimbag kanaga sa tabigat, tanap ti Cagayan. Maidanon manenti sa Bali Agundawa, ito'y programa tayo, Magsasakang Pinoy. Ken makadkadwa tayo manenti pagayamyo kasamang Rod, kung magpablaaw, tinaimbag nga agsapa kada tayo amin. Kumusta ti babaringkos mo iti agsapa kasama Hector? Okay, good morning kasamang Rod. Good morning kadagiti amin nga listeners tayo, farmers, fisher folks, ken dagayo amin ang kakabsat nga adda ditasibay man ti radyo nga agdingding nga iti programang Magsasakang Pinoy. Ket idi dayto nga daw kasamang Rod tultuloy tayo nga i-discuss dagiti naduma-duma pa laing nga programa tayo iti Department of Agriculture, particular iti livestock program. Ket iti dayto nga daw makadkadwa tayo bisita tayo iti chief iti Regional Animal Disease Diagnostic Services wenno RADDL nga masarakan sa Regional Center Carig, Tuguegarao City. Awat sa Bali no dingan ni Dr. Girly Sulueta, Agricultural Center Chief 1. Good morning, Doc Girly. Naimbag abigat kasamang Hector ken kasamang Rod ken kadagiti amin nga agdingdingig itoy nga istasyon. Agjaman nakmet kada itoy nga gundaway nga anyawat yu kanyak tapno maipadamag ko kanyayo amin iti serbisyo nga ayaw-awat iti Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Kadagiti kakabsat tayo nga manalo nang nagruna kadagiti amin nga agdingdingig tatang abigat. Okay, thank you very much Doc Girly. Iti greetings mo kadagiti listeners tayo dito'y programa Magsasakang Pinoy. Kasamang Rod, no pantay nga ro din iti panagdamdamag tayo kini Doc Girly, no anya iti services when mandate objectives ket ited palayan kada tayo iti Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Kasamang Rod. Good morning, Doc Girly. Alamin po sana namin kung ano ang mandato, mga layunin ng ating facility, the Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory po. Bale, ang mandato or utos ng ating laboratorio ay pagbutihin ang produktibidad o kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabisa at kayang-kayang bayaran na serbisyo na pagkilala ng mga sakit ng ating mga alagang hayop. Ang salayunin naman ay para itaguyod ang programa o palutuntunan ng paghahayupan sa pagbawas ng mga sakit ng mga hayop kagaya ng anthrax, hemorrhagic septicemia, mga bulate sa tiyan at rabies. At panatilihing malaya ang ating Rehiyon 2 sa sakit na FMD at bird flu. Salamat, Doc. Ano naman po ang mga pangunahing serbisyo o di kaya gawain na iniaalay po ng ating nasabing fasilidad? Ang ating laboratorio ay maraming serbisyo na iniaalay sa ating mga kaibigang, mga magsasaka at lahat ng mga kliyente natin. Una, meron tayong tinatawag na parasitology. Ito po yung pag-examine o pagsisiyasat sa dugo at tae ng ating mga hayop para malaman natin kung ito ay may bulate. At sa ganun po ay maibibigay natin yung tamang gamot para sa kanila. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na pathology. Sa pathology po ay may 4 na klase ng pag-examine. Una po ay ang tinatawag nating necropsy. Ito yung pagbubukas ng namatay na hayop para malaman pansamantala kung ano ang ikinamatay nito. At ito na rin po yung part na mangongolekta na rin tayo ng mga different tissues or organs para po mai-test sila sa microbiology examination. And then, meron po tayong tinatawag na clinical pathology. Ito yung pag-examine sa mga dugo ng ating mga hayop para malaman kung may anemia sila o may tension sila dulot ng bakterya or viral na sakit. Pangatlo ay may tinatawag tayong histopathology. Ito po ay pagproseso sa mga may sakit na tissue or organ ng hayop hanggang mailagay na ito sa slide at malagyan na rin ng mga kulay at pagkatapos ay sisilipin sa microscope. Makikita mo dito kung may sakit yung ating mga hayop.
pang-apat ay yung ating tinatawag na blood chemistry analysis. Sa pag-examine ng dugo ng mga hayop ay malalaman kung normal, mataas o mababa ang mineral content nila kagaya ng calcium, phosphorus at magnesium. Pangatlong test na ginagawa po sa ating laboratorio ay ang serological test. Isang high-tech na pag-examine po ito sa dugo ng mga hayop para malaman kung may virus sila. Mabilis lang po ito na gawin sa tulong ng mga equipment o kagamitan na ibinigay sa atin ng gobyerno. Ang mga kagamitan na po ito ay high-tech talaga. And then, meron po tayong ikaapat, microbiological test. Ito yung pag-examine sa mga tissues or organs na may sakit para malaman kung anong klase ng bakterya ang nakakaapekto sa ating mga hayop para maraman na rin ang tamang gamot na ibibigay sa kanila. At ikalima po na serbisyo ay ang rabies examination. Ito po yung pag-examine sa ulo ng aso, lalo na yung kanyang utak, at sa pamamagitan nito ay malalaman natin kung meron siya ng virus ng rabies at kaagad maagapan ang kinagat na tao. Okay, Doc Girly, paano po ma-avail ng mga kababayan nating magsasaka ito? Walk-in ho ba? Or binibisita natin usually ang mga kliyente natin? Usually ay talagang walk-in yung kinikater namin. Pero kung may mga tumatawag sa amin ay pumupunta rin kami. Opo, kasi ang dito, critical ay yung pagkuha nila ng mga samples. Paano po ito? Lalo na pag yung blood. Yung blood sample. Usually sa blood sample naman ay kami talaga yung nagongolekta o kaya sa Animal Health Unit, sina Dr. Duque, Dr. Clemente, sila yung nag-a-assist sa pagkokolekta ng mga dugo. At ang mga yon ay dadalhin na nila sa laboratorio. So ang gagawin lang po ng kliyente natin ay itatawag po sa inyo. Oo. Yung yung mga dumi ng hayop, pwede na ring dalhin personally ng ating kliyente sa pwede. laboratory po. Yung mga tae, kung gusto nilang malaman kung may bulate yung kanilang mga hayop at kung ano yung tamang pampurga, ay dadalhin na lang nila doon sa laboratorio. Okay, salamat Doc Girly. Doon po sa dumi ng ating mga hayop at gustong ipatest ng ating magsasaka, gaano po karami? Isang kutsara, isang supot o ano po? Ang ina-advise po namin sa aming mga kliyente dapat ay at most 2 kutsara. Kasi may mga iba nagdadala sila ng 1 kilo, gano'n, masyado na pong marami yon. So, 2 kutsara ay okay na. Okay. So, ano po yung duration o gaano po katagal yung test? For example, yung blood or sa dumi, paliwanag lang po ito kasi yung mga pumupunta sa ating mga opisina, it will took days ho ba o hours lang po? Okay. Sa duration naman ng test ay ito po. Sa parasitology, usually ay 2 days lang ang duration nito. Let's say, pupunta sila ng Monday, next day makukuha na nila yung resulta ng ating test. Sa pathology naman, kung necropsy, 1 day lang yan. Makukuha na kaagad yung resulta. Sa clinical pathology naman ay 3 days. Sa ating histopathology, ito yung matagal, 2 weeks. At matagal ang pagbasa ng mga slides. At sa serology naman, usually 4 to 5 days. At saka kung may mga dadalhin sa Manila, ay usually 2 weeks yan. Kung sa microbiology naman, 3 to 4 days. And then yung rabies natin, 1 day. Makukuha kaagad yung ating resulta. Okay, salamat ulit Doc Girly. Balikan po natin mga kaibigan ang pagtalakay natin sa mandate, objectives at iba pang mga services ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Makalipas po ang ilang paalala. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Region 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units. Ito po si Secretary Pro si J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tugigarao City, DWDY,
Kawayan City, HOTFM, Kawayan City, DWSI Santiago City. Just Aquina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro CJ Alcala ng Department of Agriculture. Para po sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela, napapakinggan din ang Magsasakang Pinoy sa himpilan ng DWMR mula alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Sa bayan naman ng Bayumbong Nueva Vizcaya, mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRV. Sa lalawigan naman ng Cagayan, sa bayan ng Lalo, ay mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRL-FM sa oras na alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Sa bayan naman ng Aparay, napapakinggan din ang ating programa sa himpilan ng radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Pakamo manipod ti opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center wenno si VIARC San Felipe, Ilagan, Isabela. Ti schedule ti Grand Field Day on Alternative Staple Foods adati ane warwaragawag amaangay manipod petsa 17 aging gay ti 18 ti agdama abulan ti Abril tawen 2012 amaramid di ta Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center Ilagan Experiment Station ket na isanod inton sumaruno abulan ti Mayo petsa 2 aging gay ti 3 tawen 2012. Ulitin ti kakabsat na isanod tinasao apasken inton May 2 to 3, 2012. Digitin isang sangayan asang sangaili tinasaong okasyon ket sanda ang makadaray gapo iti imununan ang nakaikumitaranda nga ramid. Digiti mulmula may pabuya iti nasao a Grand Field Day ket white corn, adlay, nagduduma a root crops, kardaba, traditional varieties ti upland rice, ken naduma-duma anadnateng agagangay a mapatpatanor, babaen ti organiko awagas. Mauawis digiti exhibitors ken food processors ang mangipakita ken mangiparang kadigiti nagduduma a teknolohiyada. May sayang katto ti maysa a National Stakeholders Forum para ti soybean ti kamalman a paset ti umunang aldaw ti nadakamat a Grand Field Day. Umasping metlaeng a forum ti maaramid to para ti mais, kasaba, adlay ken organic vegetables ti maikadwa nga aldaw. Manamnama ang mabisitan to tinadakamat ng okasyon ni Secretary Proseso Pro CJ Alcala ti opisina ti Department of Agriculture, ni Dr. Nicomedes Eliazar ti Bureau of Agricultural Research wenno BAR, Assistant Secretary Dante de Lima, ken sabsabalipay apang pangulwen ti DA Central Office ken DA Regional Field Office No. 2 ti Tuguegarao City idadauluan ni Regional Executive Director Lucrecio R. Alviar Jr. Dahiti apakamoket naggapo ken ni Engineer Fidel R. Cabantat ti opisina ti Soils and Water Management ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center, Ilagan Experiment Station, San Felipe, Ilagan, Isabela. Diyos yagngina. Gayem, parikot mo kadi dagiti kalamidad at tinawen amang dadael kadagiti mulam. Pues, adtuyan ti solusyon. Ti 5 cropping scheme, when mamilima panagtalon iti lasod ti duwatawen. Posible gayem. Naiplano ti panagmula tapno mailisi dagiti raep kadagiti didigra akas iti bagyo. Layos, lamiis kentikag. Mangted pa iti gobyerno iti nananay at tulong a technical ken pinansyal, kastamat iti panakapartuat dagiti bini apang bakal kadagiti dakes akasasaad ti panawen. Resistant iti tikag. Layos, lamiis ken peste iti pinagayan. Makipartisipar ken makinangga iti 5 cropping scheme tapno manamnama ti balaygi ti Rice Self-Sufficiency Program ti gobyerno. Para itinananay nga impormasyon, makiuman kadagiti kasitgan nga opisina ti NIA ken ti Department of Agriculture dita lugaryo. Agtignay kan gayam! Itan! Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 milyon kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain.
Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Muling nagbabalik ang Magsasakang Pinoy. Bumabalik po ang ating programang Magsasakang Pinoy at ngayong umaga po ating panauhin si Dr. Girly Zulueta. Siya po ang hepe ng RADDL, Regional Center, Carig, Tuguegarao City. At atin pong ipagpapatuloy ang ating pakikitalakay sa kanya. Doc Girly, sa mga kaso ng ating kliyente o ating mga magsasakang naninirahan sa mga malalayong lugar, paano po nila pwedeng ipadala sa ating facility ang kanilang gustong ipa-analyze sa inyong samples mula sa kanila? Sa ating mga kaibigan na malalayo dito sa Tuguegarao, pwede po silang pumunta sa office ng municipal agriculturist nila. Andun po yung ating mga livestock inspectors at sila po yung mag-assist sa kanila sa pagkolekta ng mga samples. Meron din po tayong mga provincial vet office at sila din po ay willing na tumulong sa pagkolekta ng ating mga samples. At sa ating mga istasyon din ng Department of Agriculture, meron po tayong research outreach station sa Quirino, sa may Aglipay. And then meron din po tayong istasyon sa Vizcaya, sa may Tapaya, Bagabag. Meron din po tayong istasyon sa Cagayan Breeding Station. And then meron din po tayo sa Isabela. Sa mga estasyon po natin ito ng Department of Agriculture ay may mga tinatawag nating mga clinics din po na makakatulong po ang ating mga veterinaryo doon na mga simpleng test kagaya ng fecalysis at complete blood count na yung ating mga dugo. So, yun po yung ating mga pwedeng puntahan para po tumulong sa atin sa pagkolekta ng ating mga samples. Kasama ito, ang dami-dami palang mga different diagnoses, different specimens at marami pang iba na nasabi rin ni Doktor kanina. Doktora, ano po ang may advice ninyo sa ating mga kliyente kung gusto nilang ipadala yung kanilang specimens at may mga time frames bang kailangang obserbahan nila dito? Kasamang Rod, marami po tayong dapat na gawin sa ating mga samples para ang magiging outcome ng ating test ay maganda. Sa parasitology po, yung mga tae at yung sa ating blood parasite, usually po, nire-require namin yan na within 1 day ay dapat makarating na sa lab. Ito po, dapat ay nakalagay sa supot, sa tamang supot na may tamang label at may kasamang clinical history na rin. At ito ay nakalagay sa isang styro na may ice. Sa ating pathology naman, kung sa necropsy, dapat within 6 hours, yung ating mga hayop na namatay ay kaagad na maidala sa laboratorio kasi pag lampas na ng 6 na oras ay mabaho na ito at marami ng postmortem changes at hindi na rin po natin makikita yung talagang dahilan ng pagkamatay ng ating mga hayop. Sa ating clinical pathology, within 1 day din po, dapat ay madala yung ating mga blood samples sa laboratory. At ito po ay yung ating mga serum o yung mga whole blood natin ay nakalagay din sa styro na may ice. Sa ating histopath, ito naman ay nakalagay sa formalin kaya okay lang kahit within 2 or 3 days ay maidala sa laboratorio. Sa ating serology, yung ating mga samples ay basta nakalagay sila sa freezer, pag i-transport sa ating laboratorio ay dapat nakalagay din sa styro na may ice. So kahit 2 araw ay okay lang na maidala sa laboratorio. Yung ating microbiology ay dapat 6 hours ay maidala yung ating mga tissues or organs sa laboratory. Yung rabies po natin, 6 hours din ay dapat maidala sa laboratory yung ulo ng aso. Na kung i-transport po yung ulo ng aso, dapat nakalagay sa styro na may ice. Salamat po, Dok. At mga giliw naming taga-subaybay, sana po ay yung mga advice ng ating doktora sa mga specimen natin ay napaka-importante po para yung eksaktong diagnosis o analysis ay masahan natin sa lahat ng mga specimens or samples na ating isusumiti
sa opisina. Sa banda naman ng mga kailangang bayaran ng ating mga kliyente, ating mga magsasaka, gusto rin nilang malaman kung magkano sa bawat klase o tipo ng sakit na kanilang i-refer sa inyo. Sige po. Dito naman sa fecalysis, yung babayaran natin kung sedimentation or flotation technique ang gagamitin ay 20 pesos per sample or per tae. At sa ating larval culture, 35 pesos per sample. Kung sa ating blood parasite examination naman, 15 pesos per sample. Sa ating clinical pathology, kung magpapabilang sila ng WBC saka RBC, 50 pesos per sample. Sa differential count, 100 pesos per sample. At saka blood chemistry analysis, ito yung malalaman mo kung mababa o mataas ang kanyang calcium or phosphorus or magnesium content. Ito ay 250 pesos per sample. Sa ating bacteriology, kung gusto ng ating mga kaibigan na mag-antibiotic sensitivity test, 150 per organism. Sa ating bacterial isolation, 250 per organism. Kung gusto po nilang pa-analyze ng water, 300 pesos. At kung bacterial count naman ay 500 pesos. Kung sa ating necropsy, sa poultry po ay 50 to 75 pesos per head. Sa mga baboy, 100 to 150 pesos per head. Yung ating mga kambing ay 150 per head. Kung mga large animals, 200 to 300 pesos per head. Sa ating histopath, ang reading po ng 10 slides or more, 250 to 300 per case. Ang sectioning is 50 pesos per slide. Kung tissue processing naman, 50 pesos per slide. Sa ating serology, yung ating tinatawag na ELISA test or enzyme-linked immunosorbent assay test, ito ay 300 pesos per sample. Sa ating AGID test, 150 pesos per sample. Sa ating HAHI naman, sa ating Newcastle disease, 75 pesos per sample. At saka yung ating avian influenza, 100 pesos per sample. Yung ating rabies examination po ay 200 pesos per sample. Okay, Doc Girl, wala ho ba tayong no-offer na discounted price? Meron naman tayong mga ino-offer, lalong-lalo na sa ating mga estudyante na nagtitesis at sa ating mga indigent na kliyente. Kung sa rabies, may mga dala-dala silang certificate from the barangay captain na indigent sila. Hindi na po kami nagpapabayad. Okay, salamat po. So, ibig sabihin, before nila na makukuha yung hard copy ng lab test, dapat punta muna sila sa cashier ho natin. Para magbayad. Pagkatapos ay makuha na nila yung resulta sa ating laboratorio. So, wala hong release kung wala pong official receipt? Oo, wala. Okay, stricto po kayo. Hindi naman po, kasi mga kaibigan, Doc Girl, para naman sa kwanho yun, di ba? Para sa services din natin, para mapabuti rin natin kung talagang magbabayad po tayo ng tama. Doc Girl, ano pa po yung mga other services na ino-offer po ng RADDL? Usually ay nagpo-provide din tayo ng technical assistance o hands-on training about disease diagnostic techniques sa ating mga LGU, agri-extension workers, sa may mga livestock raisers din at saka NGOs. May mga nagpapa-assist din ng mga estudyante from St. Paul's, Cagayan State University, ISU, NVSU, and Cagayan High, and other schools from downstream, mga ibang schools doon. And then, tinutulungan din po natin yung ating mga veterinarians sa ating iba't ibang stations ng ating departamento. Okay, so Dr. paano po nila ma-avail itong mga technical assistance, mga trainings na ito? Susulat lang ho ba sila kay Director o ano pong gagawin nila? Oo, gumagawa ho sila ng sulat kay Director muna. Tapos kung i-approve ni Director ay pwede na silang mag-avail ng ating mga services. Okay. Muling magbabalik ang Magsasakang Pinoy pagkatapos ng ilang paalaala. Rabies ay delikado. Pag ika'y nakagat, ingatan lang ang sugat. Hugasan lang sa malinis na tubig kaagad. Punta agad sa bite center, sugat ay gamutin. Anti-rabies na
May sangawis para kadigiti mayat ang magipaset diti magsasakang Pinoy, mabalintayin kakabsat, babayin laing ti panag-text iti dito yung programa. Para kadigiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kaligiti Globe when no touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Karigito yung numero, ti pangiturungan tayo kuma karigiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayong edanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadress, karigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasumpatan at daras, karigiti text yo, Diyos ti agngina. Okay, Doc Girly, maraming salamat po sa mga impormasyon na inyo pong ibinigay. Any contact numbers po sa inyong opisina? Baka gustong tumawag ng ating mga kababayan. Meron po tayong landline sa laboratorio. Ito po ay 846-7260. So, pwede lang po silang tumawag doon anytime from 8 to 5 o'clock. At saan po kayo matatagpuan ng ang RADDL, Dr.? Matatagpuan ang RADDL sa Regional Center sa May Carig. Ang lab po natin ay napagitnaan ng GSIS at saka yung National Meat Inspection Service. Well, baka umay nagijay kakabsat tayo ng Manalon, baka muna ket dito'y palaeng nursery compound iti laboratorio, nagtransferen kakabsat iti laboratorio to sa jay Regional Center, Carig, Tigigaraw City. Samang Road. Diyos sa ginakasama Hector, kunadan sa tay, prevention is better than cure. Iso nga, Diyos sa tiagngina, kini Doc Girly, iti ananos na nga nakikadkadwa kada tayo, iti dahito nga nasapa nga paset, ti bigat, ket pagsublyantan sa iso na kasama Hector. Tadan sa pay kayat na nga, inayon nga mai binsa-binsa, mai iadal, kadigiti po tayo nga agtaltalon. Well, yung stage ta ulit nung bigat iso na kasamang Rod. Parting message sa Doc Girl? Agyaman na, kadagiti amin nga agdingdingig tatanga bigat. Sapay ko ket nakatulong kami iti mga problema yo iti dingwen yo. Ket anytime po ay pwede kayong tumawag sa amin sa sinabi po naming landline. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat din po, Doc Girly. At ito rin po ang inyong kaibigan, si kasamang Hector. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito rin po ang iyong kapatid sa Impapawid, kasamang Rod, na nag-aanya ng palagi ang pakikinig natin sa ating programang Magsasakang Pinoy. Magandang umaga po sa ating lahat. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ng isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan.